Hello guys, good morning. So another day, another farm lot na naman tayo. So for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon, kung saan mag-locate tayo ng isang property na may instant bahay. Ayan po. And then may ganitong kagandang view. Ayan, namamahinga yung aking mga kasama. Plus pa po natin, sobrang dami ng niyog. Maraming fruit bearing. And then ito po ay malapit po sa ginagawang diversion road na Lopez to Guinyangan Diversion Road. So napakagandang property po yung iikutin natin for today. Ano po? So bago tayo mag-ikot, syempre po paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then pindutin po natin yung ating notification bell para updated po tayo dun sa mga properties na i-upload natin. Ayan, so excited na si Olive. Let's go! Kasi property po ay meron ng mga katabing bahay po. Ano po, ayan. So hindi na tayo mapapanglaw. So mag-start po yung ating property doon sa part na yon kung saan meron tayong right of way na nasa 100 meters. And then paglabas natin ng 100 meters, yun po ay diversion road na. So yun yung ongoing diversion road na ginagawa na sabi ko nga po ay diversion road na Guinyangan to Lopez or Lopez to Guinyangan Road. Okay naman po yung right of way natin, flat naman, so makakapasok naman ng ating 4 wheels, pero yung gamit namin is motor. Yan, so nakapasok naman po kami. Pasok muna tayo dito sa bahay. Tingnan muna natin bahay kung gaano kaganda. So yan, meron na siyang kubo. Ito po ay naka-include po sa bibili nating property po. Ano po? So kasama na yan sa bentahan. Bali ito po ay pag-aari po ng tenant ng may-ari ng lupa, pero may unawaan na sila, kaya napagkasunduan po nila na dun sa pricing na ibinigay nila ay kasama na rin po itong bahay. So mayroon parang mini kubo ka na dyan. And then kompleto po ito. Mayroon na pong CR. Silip na lang tayo. Ang ganda ng mini farm niya, mini garden sa pwesto nung pinakabahay. Konkreto po yung bahay po natin. Ano po? So yan ay pure na bato. Hindi tayo makakapasok, nakalak yung bahay. Pero ang ganda. May host tayo. Saan galing tong ano na to? Tubig na to? Sa bukal? Ah, okay. Diretso na sa bahay nila, no? Hindi. Question to. Pwede ba kasi ako? So, ikot tayo kay property. Medyo nadudulas ako ng konti. So, yan. Daming niyog. Itong niyog na to, may bilang po yan na nasa 1,200 kapuno po. Ano. And then, every 2 months, ayon po kay seller, ito po ay naglulukad ng nasa 8,000 kapuko. So, for sure, tayo po ay may return income. And then hindi tayo maliligaw kay property po. Ano, so kung makikita niyo po yung mga nakatanim na mahogany diyan, yan po ay pinaka boundary to another property. So meaning po, ito pong mga hilera ng niyog na yan po lahat ang nakapaloob dito sa 7.2 hectares na ating iniikot for today. Ganda ng view, talagang farm na farm yung dating. And then ito po ay maraming fruit bearing, so mamaya iisa-isahin natin yan. Gandahan din kay property. Kompleto po siya mula sa source ng tubig, kuryente, and then signal ng phone. Kinuha na po nung kasama ko yung pinaka-details po nung nakapaloob dito sa property, kung ano po yung mga fruit bearing na meron tayo. Sis, ano yung ano?
So meron tayong rambutan. Mangga, 10, Isa-isahin mo lang. Ilang mangga? 8, So may 8 tayong mangga. And then, rambutan, ilang rambutan? 10, May 10 rambutan. Ano pa? Guyabano. Ilan? So may guyabano tayo. Ano pa? May langka. Kalamansi. Kakao. Dami. May papaya pa. Ayun yung kalamansi po natin. Ano? Wow, dami. May saging pa na 700. Dahil fruit bearing ha. May assistant ako na ano. Ganda. Wow. Okay. So may mga hardwood din na nakapaloob dito. So meron tayong gemelina sa loob ng property. So kung mapapansin po natin, yung ating niyog medyo may kataasan na po ano. So hindi pa naman natin matatansya kung for clearing na po iyan. Pero once na yan po ay papuputol nyo, so for sure, meron pa naman din po kayong babalik na pera kasi medyo mahal po yung coco lumber sa panahon na to. Laki ng puno ng mangga. And then marami tayong mga puno ng anahaw and then mga buli. Yan, so nag-ikot-ikot pa rin ako. So ganun kagandang view pa rin yung nakikita ko. Ano po? So si property po ay more on slope siya pero napaka-gradual. So makikita naman po natin naglalakad yung aking mga kasama dun sa pinanggalingan kong bahay. So hindi po tayo 100% flat. Pero kagandahan nito, sobrang gradual nung pagka-slope niya. So may advice ko rin po ito sa mga may edad kong buyer na gusto mag-avail po ng property. Ganda. Panalo. Ano po itong punong malaki na to? Mangga. Tuwid na tuwid naman eh. May pahingahan pa. So yan, lakad tayo. Putahan natin yung pinaka lukaran kung tawagin kung saan inaani yung mga niyog and then doon niluluto po ano. Tignan ko na yung aking mga kasama. So habang naglalakad tayo, enjoy na enjoy tayo maglakad eh. Napakasarap ikutin ni property. So habang naglalakad tayo, explain ko po yung about sa documents nitong property na to. Bali ito po ay TCT title and then patay na po si owner. Bali mga anak na lang po yung nagbebenta. So sasagutin po nila seller ang pagbabayad po ng CGT doc stamp and then pati po yung state tax po natin. Ano po? So kung mapapansin po natin, may line tayo ng kuryente dito sa may pista, mismong loob po ng property. So meaning po, magdadaan po kasi dito yung pinaka barangay road. So proposal barangay road po ano. So ito po siya. So dito po sana padadaanin sa may pagitan or loob ni property. Kasama pa po yung medyo pataas na yan pero hindi naman siya upland. Panalong panalo tong property na to. Ang ganda. Quality. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na medyo malaki ang sukat and then at the same time may instant bahay na
And then may sure return income. Ayan, avail nyo na itong property na to. Kasama na po sa bentahan yung luparan na yan. Ang ganda ng property. Umaalon-alon yung pinakakalupaan niya. Panalo. Ayan. So, pupunta kami dun sa may pinaka-overlooking. Pero tingnan natin muna yung pinaka-view dito. So, mahaba pa po itong property na to ha. Hanggang dun pa po yan sa may pinakadulo. Pero kung mapapansin natin, nakahilera na yung mga puno ng saging natin. Yan nga po ay nasa 700 pieces. Pero dito muna tayo sa sa magandang view. Gustong gusto talaga nilang umakyat eh. So, tatry natin. Maganda daw yung view dyan. So, let's go, Olive. Mga ganitong part ng property ang exciting akyatin. Pero okay naman, hindi naman ako hinihingal kasi hindi naman siya ganun katarik. Ganda. Kung gusto nyo ng mga property na first class kung tawagin ay ito na. Ito na hinihintay nyo. Bukod sa hindi siya masukal, pangkaraniwan daw mo yung parang Bermuda grass lang kung tawagin. Yun lang yung pinakakalat ni property po. Pero bukod dun wala. So yan, nakita tayo dun sa may pinakatuktok para mas makita natin yung overlooking po Pero habang inaakyat natin yung pinakatuktok, explain ko na po about sa road nitong property na to. Bali tayo po ay meron sa ngayon na right of way na nasa 100 meters. Pero soon, ito po ay magkakaroon po ng barangay road. So, kanina pinakita ko po sa inyo yung line ng kuryente. So, ito po yung patunay na talaga pong ito po ay lalagyan po ng road. So, tatama po yung pinaka-road dun sa may pinaka-property na binablog natin for today. So, pwedeng nasa gilid, pwede rin pong nasa gitna po. Ito po ay kung saan po pwedeng magpadaan po talaga si owner ng gagawing barangay road. So, nasa kanya naman po yun kung sa gilid or sa gitna niya padadaanin po. And then, another 2 kilometers para makalabas naman po tayo ng pinaka-provincial road. So, yung 2 kilometers na yun po ay diversion road na Lopez to Guinyangan nga po. So, 2 kilometers yan. And then, another 14 kilometers para naman po makarating po tayo ng pinaka-town proper po ni Lopez. So, add na po natin kung tayo po ay manggagaling from Manila, tayo po ay magko-consume ng nasa 7 hours para makarating po tayo dito sa loob mismo po ng property. Wow, ito na. Ayan na. Nakita ko na. So, hindi pa ako nakakarating ng tuktok ha. Pero nakita ko na. Nandito pa lang ako sa may pinakabungad. So, ayan. Sa mga overlooking lover. Ganda. Ayan. So, medyo na-amaze naman ako dito sa may pinakatuktok. Marami pa rin niyog. And then, kagandahan nitong pinakatuktok ni property po. Malapad siya. So, pwede pa rin tayo maglagay dito ng bahay. Katunayan, meron tayong kapitbahay dito sa pinakataas. Ayun po, may kubo siya. Ayan. Ang ganda ng kubo nila tatay. Nabot na tayo ng init. Plus pa po natin, napansin ko dun sa mga niyog na nakatanim dito kay property, napaka very healthy po niya. Sa isang puno, ang daming bunga. Ayun
Medyo madilim lang pero ayan, zoom natin. So punong-puno yung bawat puno niya, punong-puno ng laman. So panalong-panalo po tayo. Ano po? Meron kasi mga niyog na halos 1, 2, 3, yun lang po ang binubunga. So ito, ang dami niya. Ay talaga, oh. So meaning, napaka healthy po ng ating soil. Nandito pa rin kami sa may pinakataas, pero kagandahan nga, sabi ko nga po sa inyo, kahit na ito yung pinaka-overlooking na, malapad pa rin po yung pinakataas niya. So pwedeng magtayo pa rin ng bahay dito. And then kagandahan po, left and right ni property, parehas overlooking. So kahit saan ka bumaling dito ng tingin, makakita ka ng mga dito, mga magagandang view. Kasi palabas na kami ng pinaka-property, buhat dun sa may pinaka-tuktok na pinasok po namin, no? So balikan ko lang po yung pinaka-view. Yan, ang ganda. So kitang-kita natin yung mga magagandang view dito sa may pinakataas. Ganda. So unti-unti na kami bumababa. Kung sakali po na gusto nyo i-avail si property, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So, sa mga buyers ko po na naghahanap ng malaking sukat na property, and then at the same time, kagaya ng nasabi ko kanina, sure return income. Kagandahan nito, Lopez lang, and then malapit po ito sa Diversion Road. So ayan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. So avail na po kayo mga ka-farmlat. So sorry po dun sa mga viewers ko po na nag-iintay po ng mga vlog ko. So medyo nabibisi po ang inyong lingkod at medyo marami pong nag-avail itong buwan na to. So ina-assist po muna natin sila dun sa mga documents po na kailangan po nila. Pero once na matapos po ito, sunod-sunod na rin po yung pagbablog natin ulit. So abang-abang na lang po kayo dun sa mga i-upload po namin mga properties, mga nagmumurahang properties. Ayan, so lalabas na kami ng property. Thank you po for watching dito po sa aming YouTube channel. And then thank you din po dun sa mga nag-avail po ng properties. So salamat po dun sa mga nagtitiwala po, and then sa mga nag-aabang po ng aming vlog na lagi po nag-update po sa amin. So thank you po. So asahan nyo po, mas marami pa po kaming iba-vlog na mga property. So lagi po kayo mag-aabang dito po sa aming YouTube channel. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you for watching.